Bali, tatahi siya, yun ang conductive ano mo doon, either as a grid, square grids or serpentine, ganyan, nakaganon siya. Yan. Medyo mahal nga, magkano? Mother Earth bundle. O, Mother Earth bundle nila, $219. Magkano yan? Mahal. O, mga ilan yan? Mahal. Ito naman yung iba naman in peso. Ewan ko bakit ganon. Grounding wheel 6,000. Mahal-mahal din kung titingnan mo. Actually, ang trusted ko na ano, itong grounding wheel, yung kapatid ko, bumili siya, binilhan din ako. Ito yun eh. Carbon infused. Yung ano niya, yung material. Carbon fiber infused. Ito din. Normal pag mga black, carbon infused yan. Pag ganito mga white, mga ano yan, mga thread, conductive thread. Yun lang ang design eh. Carbon infused saka conductive thread. Either stainless or silver. Yung sa akin yung ang third kind, mamaya i-discuss natin. Ito rin, ayan, isang bed. Pero practically hindi ko naman hindi mo naman kinakailangan yung buong higaan mo talaga eh. Kasi according to studies na yung discharge ng o yung charging ng free electrons ng Earth ay instantaneous and quick and instantaneous, mabilis lang kahit anong parte ng katawan mo. Halimbawa na-expose yung gilid mo o kaya nakahiga ka o yung paa mo o kaya nakaupo ka, yun na yun eh. Wala lang ano, pero yung iba siyempre mas gusto nila yung buong ano. Okay lang din yan. Marami kang ano eh, resources. Yan, yung buo talaga inaano nila. Medyo mahal nga ito eh. 1.7, 4 mil. Ito 9 mil eh. Ito talaga Gis, kasi buo yata ito eh. May 3,000. Anong brand nito? Twin XL grounding. May brand din ito eh. May mga brand. Dami na ito ngayon. Industry level na to ang grounding. Talagang sa US may nagmamanufacture na. So ito naman ang earthing mat. Ito yung binili sa akin nung bumili ang kapatid ko, binilhan niya ako. Carbon fiber infused. Yan. Okay din yan. Okay din. May ano lang, hindi naman talaga forever na ano na. Yung infused na ang problema kasi ng infused, as you use it, nagkakaroon siya ng deposit ng mga oxides. Madali siyang mag-oxidize. Pero maganda yung conductance niya, conductivity. Kaya lang doon sa conductivity na yon, doon din nasisira ang mat. Siguro mga a year. Inaaral ko kung paano ito lilinisin kasi mayroon ako nito eh. Siguro hugasan siya ng vinegar at saka may soda para madirust siya or ano, I don't know. Hindi ko pa natatry. Pero okay din to. Nasa mga ano yan, mga sa atin. 4,000 mahal eh. Anong brand ito? Clint Uber, mahal itong kay Clint Uber. So sa Clint Uber magbenta, mahal. Free shipping pa to Philippines. 4 million eh. Sa akin naman, sa nabili ko sa Lazada, mga 600 plus eh. Yung mat, ganito na size. Malit-liit yun. Ito masyado itong malapad. Kalahati lang siguro. So, ito na. Ang grounding pH. Ito yung una kong design. Mayroon akong bagong design na ang tawag ay continuous sinusoidal wave. Ito ay serpentine. Halos paano lang sila. Napansin ko kasi in terms of mechanical durability, yung mga straight na to, dito nagsisimulang buckling at saka kinking. Na mayroong kink dito. Kaya ito. So, pero na ano ko na to, na correct ko na ito. Yung siguro yung mga lalabas ko after this. Kasi yung mga prototype ko, ito talaga yung design ko. Tapos binago ko rin. Ginawa kong sinusoidal. So, ito.
multi-layer conductive canvas. Ganun pa rin naman, yung geometry lang magkaiba. Featuring an embedded copper grounding grid designed for effective earth connectivity and durability. Actually, yung hinahabol ko dito yung durability. Kasi yung magnetic wire hindi naman basta-basta nasisira. Sabi ko ito yung third kind. Yung una yung carbon fiber infused, tapos conductive thread, yung sinulid na tinatahi mo doon sa ibabaw. Saka ito, yung magnetic wire, conductive na magnetic wire. Alin sa tatlo na yan. But I personally favor dito kasi mamaya siguro part ng presentation ko ay mayroong maintenance ito after a year or 2 or 5, pwede mo itong ibalik sa amin, tapos lilinisan natin yung copper doon. Hindi maiiwasan, ang copper wire talaga nag-oxidize, copper oxides. So lilinisan mo yon. Madali lang, na-try ko na. Magkakaroon tayo ng mga ganon na mga services part sa mga customers or clients natin. So ito yung niya, yan, serpentine siya. Pero ulitin ko, sinusoidal na ngayon Siguro magkakaroon ako ng separate na presentation yan after ma-install ko yung sinusoidal doon sa bahay ng kapatid ko. So pinili ko ang number 17 AWG. Pwede naman number 16 pero sobrang kapal ang number 16. Kaya medyo inatras ko ng konti. So, strip wire siya. Ayan. Tapos, insulated canvas textile enclosing a serpentine pattern copper conductor network designed to distribute electrical grounding continuity across the mat surface. So, ang purpose lang nito na dyan ka magkukonek pag mahiga ka, pag maupo ka. Yan lang ang purpose ng ng contraption na to. Hindi naman ganoon ka Tapos mayroon siyang safety features, 100,000 ohms na safety resistor. Ang purpose nito, at least man lang kung mayroong mga residual current na mahahagilap ng grounding rod mo, aakyat yan dito Pagdating dito, masusunog ito at hindi, halimbawa nakahiga ka or nakatutulog ka, baka magkaroon ka ng shock or ito ang diyan, ito ang hihinto diyan. Almost all ng mga standard earthing products mayroon ng ganito. Ito yata yung pinakamaganda na nagawa ng industry na lagyan nila ng safety. Although wala pa namang cases na ganoon, pero siyempre naisipan lang nila for safety purposes. Tapos ito na yung grounding rod. Doon sa mga commercially available, yung grounding rod nila ay maliit na 1 foot lang So ako nag-decide na rin ako na standardize ko sa 3 feet na grounding rod na nabibili naman sa Lazada or sa Shopee, mayroon. So yun na ang gagamitin ko talaga. Hindi na ako mag-ano yung parang temporary lang na nandyan sa Lazada. At saka mahal pa naman siya. So ito na ang gagamitin ko. Yan, nakakonect. So replaceable ground grid core. So yung core na to ay pwede mong palitan. Yun ang sinasabi ko. Or actually hindi, servisan. Tanggalin natin yung copper oxides after a year or 2 or 3 para napansin mo na hindi na effective, di ba? Habang nakahiga ka, bumabalik-balik yung So pwede mo ipadala sa amin at lilinisan namin yung copper oxides na yan. Yan. So dahil yan sa oxidation, corrosion. Ground grid technology use bare or strip magnet wire, copper conductor, embedded inside a textile assembly or canvas, ito yon. Corrosion or oxidation over time is a legitimate concern. Yan. Especially in humid climate like Philippines. Sa atin humid talaga, kaya mag-oxidize talaga yan, hindi mo maiiwasan. Rather than requiring clients to buy a new mat every 1 or 2 years or 3 years maybe, the product is designed for serviceability and refurbishment. So, pagtingin natin na okay pa rin, nililiha lang ito sandpaper lang natin. Pag okay, mababalik siya. So, ibalik pa rin natin. Probably pati yung textile na canvas, pwede rin natin ibalik. Nagawa ko na ito Mayroon na akong ginawa. So, pwede talaga.
So, ito yung washable na fabric. Pwede siyang hugasan mo. I mean, labhan mo. Reusable siya. Pwede siyang ma-remove. So, only conductive core is service or replaced. Customer keeps the original mat. Lower long-term ownership cost saka environmentally friendly siya. Kasi pwede natin ma-reuse lahat eh. Conductor na to. Ulitin ko, hindi na ito serpentine ha. Continuous sinusoidal wave na ito. Wala lang akong picture ngayon. Sorry. Next vlog ko maano to. So, ito yung engagement framework ng grounding PH. May mga steps, ilang steps ito. 7, 8, 9. So, mayroong 9 engagement framework. So, ang una, client inquiry. So, halimbawa, nakita niyo ang vlog na to, ang video na to. So, nagtanong kayo. May messenger kami doon sa Facebook page o kaya mobile number. So, ano nyo, request nyo yung grounding consultation and installation services. So, pwede rin ako maggawa ng Google address din, grounding PH. Gagawin ko yan para nandoon yung ano, pwede mo lang i-type. Yan. Pero basically yung official nasa Facebook. So step 1 yun, i-inquiry ka, magtatanong ka, magkano ba, ano bang ballpark figure, kung bibili ako, kung magkano ako, ayan, mga miscellaneous questions. Yung step 2, pag okay na, gusto mo na, gusto ko yan, ayan. So step 2, site EMF assessment. So kailangan talaga magkaroon tayo ng EMF survey sa bahay ng client, property, or saan mo ito gusto i-install. Bakit? Kasi pag polluted ng EMF ang lugar mo, tapos gusto mong magpa-install ng grounding, mangyayari sa iyo ay magiging channel ka lang or conduit ng mga EMF pollutants sa loob ng kwarto mo, sa loob ng living room mo. Sayang din naman, di ba? So, kaya step 3 is, during assessment, step 3 is evaluation of electrical condition. So, based on survey, dapat yung measured voltage level are assessed against standard grounding. Dapat, optimal ay nasa 0.1 lang or less than 100 millivolt. So, elevated 1 to 3 volts. Pero yung high naman ay sobra ng 3. Mataas na talaga ang 3, wala pa akong nakikita. 1 pa lang at saka 2. If elevated EMF level are detected, mitigation is recommended prior to grounding, mat, or bed installation. Kasi, yun nga sabi ko, kung mataas pala yung pollutants ng EMF mo sa lugar mo, ng